Shalom sa inyong lahat. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng sagana, sapagkat hindi kayo makagagawa ng anuman kung kayo'y hiwalay sa akin. Juan 15:5. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Pagsunod na hindi nakabase sa pag-ibig ay legalismo. Mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Bago tayo pumalaw ay manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay mula sa awit 84:8 hanggang 12. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, pakinggan mo ang aming panalangin. Pakinggan mo, O Diyos ni Jacob, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Siya ay nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipinagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo. Amen. Panlabing-tatlo at huling leksyon na tayo. Konklusyon, pagkilala kay Jesus at sa kanyang salita. At ang ating susing talata ay Juan 15:39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Itong huling leksyon sa Juan ay pinapakitunguhan ang pagtatagpong yun, ngunit isinasama ito sa tema ng kung paano natin nakilala si Jesus at ang salita ng Diyos. Isang konsepto na nilalaganapan ang ikaapat na ebanghelyo. Ano ba yung tagpo na binabanggit dito? Iyon ay yung pagkipagtagpo sa Galilea. Tingnan natin ang ilan sa mga susing punto ng ebanghelyong ito na makatutulong sa atin na kumilos lagpas sa kaalaman sa ulo lamang tungkol kay Jesus, upang sa halip ay makilala siya ng mas mabuti at mas buong lapit sa tungo sa higit na pagkakilala sa Kanya at higit na malapit na manatili sa Kanya at sa Kanyang salita. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, ang pangyayari sa Galilea. Ikalawa, dalawang pangkat ng nagkokontrahang ideya. At ang ikatlo ay autoridad ni Jesus. Doon sa una ay may dalawang pagtatalakay. Ang pangyayari sa Galilea. Ikalawa, dalawang pangkat na ah, panatilihin ang iyong mga mata kay Jesus. Sa ikalawang bahagi ay dalawa rin ang tatalakayin, liwanag at kadiliman, teolohiya mula sa taas at mula sa baba. At sa kahulihan ay titingnan natin ang pananatili kay Jesus.
Unang pagkakahati, ang mga pangyayari sa Galilea at unang pagtatalakay ay pagtatagpo sa Galilea. Juan 21:3 hanggang 6. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangisda tayo." Sinabi nila sa kanya, "Kami ay sasama rin sa iyo." Sila'y umalis at sumakay ng bangka. Nang gabing yon ay wala silang nahuli. Ngunit nang mag-umaga na, si Jesus ay tumayo sa tabing dagat. Subalit, hindi nakilala ng mga alagad na yon ay si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga anak, meron ba kayong nahuling isda?" Sumagot sila sa kanya, "Wala." At sinabi niya sa kanila, "Ihulog ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at meron kayong makikita." Inihulog nga nila at hindi nila ito mahila dahil sa dami ng mga isda. Sinasabi ng mga komentarista na ang kanang bahagi ng bangka ay yung nakatapat sa ating Panginoon. Na ang leksyon ay kung pirming gumagawa tayo sa panig ng Panginoon ay tayo ay mayroong pagtatagumpay. Alalahanin natin na ang mga mangingisdang ito ay veterano. Alam nila ang panghuli ng isda, ngunit magdamag na wala silang nahuli. Yung atas sa kanila na ihulog sa kanang bahagi ay maaring pagtakhan nila sapagkat pagdamag na silang nanguhuli ng isda ay wala ni isa. Ngunit sila ay tumalima. Nagsisimula ang Kapitulo 21 sa ilang mga alagad na bumalik sa Galilea na iminumungkahi ni Pedro ang isang gabi sa lawa. Tila nagbalik ang matandang panahon at ang mga alagad ay bumalik sa kanilang dating hanap buhay, ang pangingisda. Ngunit wala silang nahuli ng gabing yun. Siya nga naman, ano ang gagawin nila? Wala na silang gagawin. Wala ang Panginoon na naging abalang-abala sila. Nakasama niya sa higit 3 taon. Kaya, saan ka babalik? Dating gawi. Hmm. Yun ang kanilang ginawa. Sa umaga, isang misteryosong hero sa pampang ang nagsabi sa kanila na ihagis ang kanilang lambat sa kanang panig ng bangka. Pagkatapos ay nakahuli sila ng napakaraming isda anupat hindi nila mahila ang lambat. Ito'y tulad ng pasimula ng kanilang ministeryo kasama ni Jesus. Makikita natin yan sa Lucas 5:1 hanggang 11. Agad na nakilala ni Juan si Jesus at sinabi kay Pedro na agad na tumalon sa tubig at lumangoy patungong pampang. Ito pa isang katakataka. Hindi nila nakilala ang nag-utos sa kanila pero sila ay sumunod. Pagpatuloy natin ng basa, Juan 21:15 hanggang 17. Kaya't nang makapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito?" Sinabi niya sa kanya, "Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig." Sinabi sa kanya, "Pakanin mo ang aking mga kordero." Sinabi niya sa kanya muli sa ikalawa, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sinabi niya sa kanya, "Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig." Sinabi niya sa kanya, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako?"
nalumbay si Pedro sapagkat sa kanyang sinabing makaitlo, iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, naalaman mo ang lahat ng mga bagay. Naalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Dito ay may dalawang pag-ibig na binabanggit. Una ay ang pileo na aking kinulayan ng asul at ang agapaw, agape na kinulayan ko ng pula. Balikan natin para makita natin ang ah, paghahambing. Alam natin na ang pileo at ang agape ay parehong pag-ibig ang kahulugan niyan. Ang pileo ay pag-ibig sa kapwa. Ang agape naman ay ang pag-ibig ng Diyos. Parang mas mataas ang taas ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat pag-ibig ng Diyos yan. Ba- Bagamat dito sa Bagong Tipan, yung dalawang uri ng pag-ibig na yan ay nagpapapalit-palit depende sa konteksto. Meron pang ikatlo na uri ng pag-ibig, yun ang eros, ang pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa. Ngunit dito ay dadalawa ang ginamit ni Juan sa pagtatalakay niya ng usapan ni Simon Pedro at ang Panginoon. Yung una, sabi ng Panginoong Hesus ay iniibig mo ba ako? Teka, yan, ito. Ah, at ang ginamit niyang salita ay agape. Nang sumagot si Pedro, Opo, ang ginamit naman niya ay phileo. Parehong isinasali niya na pag-ibig. Pero kagaya ng sinabi ko, ang agape ay ah, pag-ibig ng Diyos at ang phileo ay pag-ibig sa kapwa. Ah, Tapos, inulit ng Panginoon, kalawang beses, talatang 16. Iniibig mo ba ako? Ganon din ang sagot ni Simon. Iniibig ko kayo, Pileo. Pagdating sa ah, talatang 17, ikatlong tanong ng Panginoon, ang ginamit niya ay Pileo, hindi na agape. Do you love me? Pileo. At ang ah, tala ni Juan ay nalumbay si Pedro kasi tatlong beses na inuulit-ulit ng Panginoon. At ang tugon, ang pagkakaulit niya, inulit ni Juan ang sinabi ng Panginoon, ay Pileo pa rin. Ang tugon ni Pedro, Pileo. So, dalawang beses na ginamit ng Panginoon ang agape, tatlong beses na tumugon si Pedro ng Pileo. Ano kaya ang dahilan? Makikita natin mamaya na ah, ang ginawa ng Panginoon ay ibabalik si Pedro sa ministeryo na nasira ng kanyang itatwa ang kanyang Panginoon ng tatlong beses. Kaya tatlong beses din. Ano, para babawi yung tatlong pagtanggi niya na hindi ko yan kilala, hindi ko niyan. Ganon. Binawi yon ng kanyang ah, pagsasabi na, Oo, Panginoon, iniibig ko kayo. Bakit ginamit ng Panginoon ang mas mataas na agape, pero sa ikatlo ay
bumaba siya sa Pileo. Ano ba ang hinihingi ng ah, patungkol sa pag-ibig na yan? Tingnan natin. Ang unang tanong niya ay, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Ano yung higit na iniibig niya? Do you love me more than this? Ano yun? May dalawang maaring pakahulugan yung mga ito. Una ay yung mga alagad na kasama niya. Iniibig mo ba ako kaysa mga tao, mga kasama mo alagad? Yan ang unang pakahulugan. Ay kalawang maaaring pakahulugan ay, ang pag-ibig mo ba sa akin ay higit sa mga pag-ibig ng mga kasama mong alagad? Yan ang posibilidad. Ano man yan, ay hinihingi na ang pag-ibig ni Pedro ay prioridad kaysa ano paman. Yan. Bakit? Kasi kung tutugon siya ng oo, iniibig ko kayo, ay sinusundan ng ipinagagawa. No. Pakanin ng aking tupa. Yan ang una. No. Alagaan mo ang aking tupa. No. Yan ay kalawa. Tapos ay pakanin mo ang aking kordero. So, binabalik siya sa ministry. Nakikita natin yan sa paliwanag. Ito ang pagbabalik ni Pedro sa ministeryo, ang paglilingkod. Ah, nga ang paglilingkod, mamaya ang sasabihin. Kasi sasabihin niya, may ibig sabihin ito na uri ng paglilingkod. Yan. Balik tayo doon sa bakit dalawang beses na ang ginamit ng Panginoon ay agape, tapos ay ah, ang ikatlo ay pileo, na parang mas mababa ng uri. Marahil ay nung nung consistent na ginagamit ni Pedro ang pileo, ibinaba ng Panginoon ang uri na pileo para magtagpo sila. Yan ang isang marahil na dahilan. Bagamat ganon, ay ang mahalagang punto rito ay ibinalik si Pedro ng kanyang inamin ang pag-ibig niya sa Panginoon. Binura yung kanyang pagtatwa na hindi niya kilala. Tinanong ni Jesus si Pedro ng tatlong tanong. Lahat ay tungkol sa pag-ibig sa kanyang Panginoon. Bago ang pagpapako sa krus, iginiit ni Pedro na ibibigay niya ang kanyang buhay para kay Kristo. 1:13-37. Ibig sabihin ng pinagpaunang sinabi ni Jesus ang kanyang tatlong pagkakaila, talatang 38. So ang tugon niya nang sabihin niya sa Panginoong Jesus na ako ay mamatay para sa iyo kung kakailanganin, sinabi ng Panginoon, ang sagot niya ay ah, ikakaila mo ako bago tumilaok ang manok 3 beses. Sa pagtatagpong ito, hindi ginawa ni Pedro ang kanyang sarili bilang puntong referensya, sa halip ay si Jesus. Ang sabi niya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Ah, talatang Kapitulo 21, talatang 17. So, inilalayo ang focus sa sarili. Ang focus ay sa Panginoon. Merong mabigat na mga kahulugan yan. May nakapansin na ginamit ni Jesus ang pandiwang agapaw o agape na nangangahulugang
upang umibig. Sa pagtatanong kay Pedro, maliban sa huling pagkakataon, nabanggit ko yan na sa ikatlo at huli ay pileo, hindi agape ang ginamit, na ang laging tumutugon si Pedro ng pileo na nangangahulugang upang umibig, ngunit bilang isang kaibigan. Ang implikasyon ay hindi naabot ni Pedro ang mas mataas na uri ng pag-ibig. Agape yon. Ah, kaya ang ginagamit niya ay pileo. Meron pang isang binabanggit dito sa leksyon kung bakit pileo ang ganyang ginamit at hindi ang agape. At ito ay paraan ng pagpapakumbaba. Sa katotohanan, ang tugon ni Pedro ay nakatuon sa pagpapakumbaba. Sa kabiguan ni Pedro na laging nasa harap niya, mas malamang na may pagpapakumbabang ginamit niya ang isang mas mababang termino, pileo, kaysa agape, na hindi nanghas mag-angkin ng labis para sa kanyang sarili. So, siguro na yung pagtatanong ng Panginoon ay naalala niya yung kanyang ginawang pagtanggi ng relasyon sa kanyang Panginoon. Kaya ang ginamit niya ay pileo. Nahihiya siyang gamitin ang agape na mas mataas na uri. At ang pagpapakubang ito ay pinagtibay ni Jesus at siyang naging mahalaga sa pagpapanumbalik kay Pedro sa ministeryo. Walang duda, ang pagpapakumbaba ay isa sa mga pinakadakilang kwalifikasyon. Yung kanyang ginawa na pagpapakumbaba ay naihahanda siya sa paglilingkod. At totoo yan, mahirap maglingkod ang mayayabang. Kasi pagka mayayabang, ang focus sa sarili. Ang paglilingkod ay ang focus sa pinaglilingkuran na kailangan sa ministeryo dahil ang tuon ng gayon ay si Jesucristo at hindi ang sarili. Ang pagsasauli sa tungkulin ni Pedro bilang leader ng unang iglesia ay isa sa pinakamalakas na katibayan na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Magiging mahirap ipaliwanag ang katanyagan ni Pedro kung hindi pa siya na ibalik ni Jesus sa ministeryo sa harapan ng ibang mga alagad. Pinabanggit dito ang pagiging leader ni Pedro. Ngunit, ah, bagamat siya nga ay kinilalang isa sa mga leader, hindi siya ang pinakamataas na sinasabi ng iba na siya ang unang papa. Bakit ko nasabi yun? Kasi sa mga gawa 15, doon sa pagpupulong ng konsilyo, meron silang problema at discuss nila yung problema sa konsilyo sa Jerusalem. Ang nagpalakad ng konsilyo ay hindi si Pedro, kung hindi si Santiago na kapatid ng ating Panginoon. Sabi sa talatang 3, nang matapos na silang magsalita ay sumagot si Santiago, "Mga kapatid, pakinggan niyo ako." Tapos sa talatang 19, sabi niya, "Kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ang mga hintil na nagbabalik loob sa Panginoon." So, kitang-kita na ang uh, chairman, kung matatawag natin ganon, ng konsilyo ay hindi si Pedro, kundi si Santiago. Pangalawang pagtatalakay, pinanatili ang iyong mata kay Jesus. 1:21-20 hanggang 22. Pagtalikod ni Pedro, nakita niya ang alagad na minamahal ni Jesus na sumusunod. Alam na natin kung sino yon. Sa nakaraang leksyon, yan ay si Juan. Siya rin
siya rin iyong nakahilig sa malapit kay Jesus sa hapunan na nagsabi, Panginoon, sino ang magkakanulo sa iyo? So, malinaw ang identity ng ah, minamahal na alagad. Si Juan yan. Kaya nga, John the Beloved. Nang makita ni Pedro, ay sinabi niya kay Jesus, Panginoon, at paano naman ang taong ito? Ah, di ba sabi ng Panginoon sa kanya, sumunod ka sa akin. Di sumunod siya. Tapos nalingon niya ay nakita niya si Juan ay sumusunod din. Kaya tinanong niya, ay paano naman itong taong ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Ah, so yon, linawin natin yon. Kasasauli pa lang ni Jesus kay Pedro sa ministeryo at sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Talatang 10 ng Kapitulo 21. Ito marahil ang isang aktwal na pisikal na pagsunod kay Jesus sa tabing dagat. Yung nung tinawag niya sila sa unang pagkakataon para maging maalagad, ginamit niya ito, follow me, I will make you fishers of men. Sumunod sila, di ba? At kaya sila ay naging alagad. So, yung pagsasabi niyang sumunod kayo, hindi na inuulit yung unang tawag kasi mga alagad na sila eh. Kaya nga, yung sabi niyang sumunod ka sa akin, physical yun na susunod siya kung saan pupunta ang Panginoong Jesus. Kaya nga siya sabi rito, ito marahil ay isang aktwal na pisikal na pagsunod kay Jesus sa tabing dagat. At ito'y dahil si Pedro ay lumingon ay nakita si Juan na sumusunod din sa kanya. Kaya nagtanong siya tungkol kay Juan. Uh, Paano ba itong tao to? Siya ba'y susunod din? Ngayon, bakit siya sumusunod? Tinawag niyo rin ba siyang sumunod sa iyo? Yan. Kaya ang tanong niya sa talatang 21, paano naman ang taong ito? Sa ah, pagkasauli kay Pedro sa ministeryo, ipinagpaunang sinabi ni Jesus ang paraan ng kamatayan ni Pedro, talatang 18. Parang interesado si Pedro tungkol sa kamatayan din ni Juan. Sa halip na binaling ni Jesus ang atensyon ni Pedro sa isyu ng pagsunod sa kanya na hindi nababahala kung ano ang mangyayari sa ibang mga alagad. Makikita natin yan sa mga talata sa Biblia. Ngayon basahin natin ang talatang 23 at 24. Kaya't kumalat ang sabi-sabi sa mga kapatid na ang maalagad na yon na ang alagad na yon ay hindi mamatay. Yun ang interpretasyon na kumalat. Kinalat na. Yun ang ibig sabihin sa kanila nung sinabi ng Panginoon. Subalit hindi sinabi ni Jesus na sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig ko siyang manatili hanggang sa ako'y dumating ay ano nga sa iyo. Ito ang alagad na nagpatotoo sa mga bagay na ito at ang sumulat ng mga ito at nalaman namin na ang kanyang patotoo ay tunay. Ano, itong alagad na ito na nagpatotoo, si Juan yun. Ah, at totoo ang kanyang sinabi. So isang maling pagkaunawa yung iniisip nila na hindi mamatay si Juan hanggang sa bumalik ang Panginoon. Hindi naunawa ng mga taong ibig sabihin ni Jesus nang sinabi niya, kung ibig kong siya ay manatili hanggang ako'y dumating ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Talatang 22. Iniisip nilang ibig sabihin ito'y si Jesus ay babalik bago mamatay si Juan.
Sa paglipas ng panahon at tumanda si Juan, magiging isang krisis kung siya'y mamatay. At siya namatay nga. At si Jesus ay hindi nagbalik. Ah, ay kung mamatay siya nang hindi pa mabalik, di mali yung sinabi ng Panginoong Jesus. Yun ang ibig sabihin niyan. Itinuwid ni Juan itong maling pagkaunawa sa pagpapahiwatig na ito'y isang bagay na kalooban ni Jesus at hindi isang propesiya kung ano ang mangyayari. So hindi siya nagsasabi ng mangyayari kay Juan sapagkat malinaw na kung gusto ko, ano sa'yo? Uh, yun. Ah, ito ay kalooban niya. Kung kalooban niya na hindi siya mamamatay, ano sa inyo yan? Ah, At kaya namang gawin ng Panginoon yan na hindi siya mamamatay. Ang ibig mo sabihin nun ay ah, ngayon ay libong taon na nakaraan, mabubuhay si Juan ng libong taon. Hindi naman. Pwede niyang dalhin si Juan sa langit katulad ng ginawa niya kay Moises, ah, kay Elias, kay Enoch. Di hindi mamamatay si Juan. Ang ibig na ituro ng Panginoon ay ang focus ay dapat nasa Kanya. Ang ideya ng pagtuon kay Jesus sa halip na sa ibang tao ay isang makapangyarihang naging daan nalalabing leksyon sa linggong ito. Si Jesus at si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Hindi maiwasang biguin ka ng ibang mga tao marahil ay saktan ka pa nga. Pangalawang pagkakahati. Dalawang pangkat ng nagkokontrahang ideya. Ang unang pagtatalakay ay liwanag at kadiliman. Yan ang una sa dalawang pangkat. Kontra liwanag at kadiliman. Juan 1:4 hanggang 10. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mataw. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Merong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamagitan sa pamagitan bakit ang problema ito? Bakit sa pamagit ah, siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamagitan niya'y sumampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw. Ay siya sabi tayo si Juan tagapagbautismo. Kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya. Gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ano ba ang ibig sabihin ng liwanag? Dalawang titing natin, liwanag at kadiliman. Dito sa pagtatalakay ay malinaw na ang liwanag ay ang kaalaman ng banal o ng tungkol sa Diyos. Ang sanlibutan ay nasa kadiliman. Iniiwasan nito ang liwanag at hindi nito mahaharap sa sarili nito ang daan patungo sa tunay na Diyos, ang personal na Diyos ng nilikha,
pahayagan at katubusan. Hinding-hindi magagawa ng sangkatauhan ng sarili nito na makarating sa isang kaalaman ng banal. Ito'y kasing taas ng langit. Ano ang inyong magagawa? Mas malalim kaysa impyerno. Ano ang inyong malaman? Job 11:8. Ang kaalaman tungkol sa Diyos ay ah, hindi lubos. Hindi natin malaman ang lahat ng tungkol sa Diyos. Hindi to pwedeng ah, maunawaan ng makitid na isipan ng tao. Hindi sapat ang kanyang utak upang malaman dito ang tungkol sa lahat ng bagay tungkol sa Diyos. Pagka nangyari yan, Diyos na tayo. Kaya nga, ang mga issue tungkol sa Diyos ay isa sa mga bagay na pag-aaralan natin sa panahon ng walang hanggan. Tanging ang espiritu ng pag-ampon. ah, yung espiritu ng pag-ampon ay mababasa natin sa Roma 8:15 hanggang 17. Ang makakapagpahayag sa atin ng malalim na bagay ng Diyos na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao. Ang mga ito'y ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Sa pages, page 412. So, paano natin na maunawaan ng Diyos? Ano ang ahensya ng langit upang makarating tayo? Kanino ang ministeryong ito? Ito ang isa sa mga papel ng banal na Espiritu. Sa pamagitan ng kanyang ministeryo ay maunawaan natin ang malalim na bagay ng Diyos sapagkat siya ay Diyos din. Katulad ng anak, no, na sa pamagitan niya maunawaan natin ang Ama. Bakit? Siya ang nakakaunawa ng Diyos Ama sapagkat siya ay Diyos Anak. Ganyan din, no, ang Panginoong Hesus ay bumalik na sa langit para gampanan ang susunod na bahagi ng kanyang papel. Kaya kinakailangan buwaba ang banal na espiritu sa lupa nang gampanan naman niya ang papel na ang tao ay makarating sa pagkaunawa tungkol sa Diyos, Diyos Ama. Ang banal na espiritu noong sa labing isang leksyon ay nakita natin na mayroong papel. Yun yung convicting, umahatol, and convincing, nangungumbinsi. Yan ang unang nakita natin na mahalaga niyang papel. Dito, sa pagdadala ng kaalaman tungkol sa Ama, no, ay dumarating tayo sa ikatlong mahalagang papel niya. At yan ay yung to call to mind or recall. Nagpapaalala. Siya sabi na ang isang niyang papel ay upang dalhin tayo sa pag-aalala sa mga sinabi sa Biblia pagdating ng araw na kakailanganin natin siya. So, maliwanag, si Kristo Jesus lamang ang nagpapakilala sa Kanya, ang Ama, Juan 1:18. Dito ay inuulit yung nakaraang leksyon natin na yung nagpapakilala sa Grego ay exegumai na nangangahulugang bigyan ng kahulugan, ipaliwanag, ipahayag. Ipinakita ni Juan na si Jesus bilang ang makalangit na sugo, ang isa sa mga magpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng makilala ang Diyos. Sa pamagitan lamang ni Jesus, maaari nating tunay na makilala ang Diyos. At yan ang kanyang papel nung siya nasa lupa. Ipinakita niya
ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Juan 8:42 hanggang 44. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos na inyong Ama ay inibig ninyo, sana ako. Sapagkat ako'y nagmula sa Diyos at ngayon ay narito ako. Hindi ako naparito mula sa aking sarili kundi sinugo niya ako. Bakit hindi niyo naunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang aking salita. Kayo'y mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi nanindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya ang kadiliman kontra sa liwanag na nakita natin ay ang mga kasinungalingan ni Satanas laban sa Ama. Yun ang kadiliman sa paksang ito. Silang mga hindi naninindigan sa katotohanan ay nagsasalita mula sa kanilang mga sariling mapagkukunan. Oops. Nakikita nila ang kahulugan ng isang talata mula lamang sa pananaw ng tao. Sa kabaligtaran, dapat nating tanggapin na si Kristo ang ilaw ng sanlibutan at sundan siya sa ating pagpapaliwanag ng kanyang salita. Kasalungat nito, ang Diablo ay nagsasalita mula sa kanyang sariling pagkukunan, Juan 8:44. Kung hindi tayo magiging maingat at hindi nakasuko sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos, nasa paganid tayo na gawin ang katulad na bagay. Pinabasa ang talata batay lamang sa ating sariling mga hangad, gusto at pananaw na lalong mas madaling gawin kaysa maaari nating mapagtanto. Kaya minsan ang interpretasyon sa banal na kasulatan ay marami at iba't iba. Pangalawang pagtatalakay dun sa unang pagkahati. Teolohiya mula sa taas at mula sa ibaba. So ito yung second set ng contrast. Juan 4:46 hanggang 54. At sa Kapernaum may naroon ng isang pinuno ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit. Pumunta siya roon at nakiusap sa kanya na siya ay pumunta at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya ay malapit nang mamatay. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, malibang makakita kayo ng matanda at mga kababalaghan ay hindi kayo mananampalataya. May dalawang ah, teolohiya. Ang lalaking ito ang pumaroon kay Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Ngunit ipinasya niya na maniniwala lamang siya kung papagalingin ni Jesus ang kanyang anak. Itong teolohiya ng lalaki ay isang teolohiya mula sa ibaba. Yun pala ang theology from below na katapat ay theology from above. Ang teolohiya mula sa baba, ang halimbawa ay yung lalaking ito. Maniniwala lamang siya kung mapapagaling kanya anak. Maniniwala lang kung makikita. Yan. To see is to believe. Yan ang uh,
katulad nung napag-aralan natin kay Felipe. Itong teolohiya ay naglalagay ng mga patakaran at pamantayan para sa Diyos at ang kanyang salita. So, sila ang masusunod. Yan ang teolohiyang yan mula sa baba. Sila ang susunod kung paano babasahin ang banal na kasulatan. Ang mga ideya ng tao samantalang may depekto at yayamang limitado at yayamang may killing prejudice. Gaya ng gayon ang mga ito nagiging pangwakas na autoridad kung paano ipapaliwanag ang mga tao ang salita ng Diyos. Kaya nga ito'y isang napaka mapanganib na bitag. Ang teolohiya mula sa taas, o yung katapat, sa kabaligtaran ay tumutugon sa pamagitan ng panampalataya na may paniniwala sa Diyos at pangunahin sa kanyang salita. Makikita yan sa Juan 4:48, Kapitulo 6:14, Kapitulo 14 at 15. Ganon din sa Timoteo 3:16. Kapag tinanggap ang Biblia sa pamagitan ng panampalataya, ito ay magiging ang sarili nitong tagapagpaliwanag. Yan ang madalas na marinig ninyo. Pag nagbasa kayo ng banal na kasulatan, pag pinag-aralan yung banal na kasulatan, ay pahintulutan nyo ang Biblia ang magpaliwanag sa kanya. Hindi yung naiisip ninyo na paliwanag na babasahin ninyo o pag-aaralan ninyo ayon sa nasa isip ninyo. Hindi tama yun. Ang paraan ng pag-unawa ng mga Biblia ay basahin ang ibang bahagi ng Biblia na tumatalakay ng iyong pinag-aaralan. Yan. Yan ang ibig sabihin ng pinahintulutan ang Biblia na magpaliwanag sa kanyang sarili. Ang pananaw sa mundo ng kasulatan, sa halip na ang filosofiya ng panahon, ay ang gabay upang maunawaan at ipaliwanag ang kasulatan. Ang mga pananaw ng tao ay dapat sumailalim at sunod-sunuran sa salita ng Diyos at hindi ang kabaligtaran nito. Ano ang kahulugan ng paniniwala sa Biblia? Dapat nating paniwalaan ang mga salita ng kasulatan kung ating paniniwalaan ang salita ng Diyos. 1:5:46 hanggang 47. Kung kayo'y manatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. 1:8:31. Kung pinagdududahan natin ang salita ng Diyos, ang kanyang salita ay hindi mananatili sa atin. 1:5:38. Ang nagtatakwil sa atin sa ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking masalita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasabi ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. 1:12:48. Aktibong pagtanggi ng Biblia. Ang pakikinig sa salita ng Diyos ay higit kaysa walang ginagawang pagtanggap ng impormasyon. Passive, hindi kumikilos, walang ginagawa. Ah, Kaya passive. Ito'y nangangahulugan na paggawa ng kalooban ng Diyos. Yun na ang aktibong tugon sa mga binabasa. Kung ano masumpungan na dapat gawin ay isa sa katuparan. At ito'y ang aktibong tugon sa pakikinig ng salita. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita
mula sa aking sarili. Juan 7:17. At itong pakikinig at pagganap ng salita ng Diyos ay isang pagpapahayag ng pag-ibig para sa Kanya. Di ba? Ang pagsunod ay katunayan ng pag-ibig. Sabi niya, kung iniibig niyo ako, tuparin niyo ang aking mga utos. Kaya ang pagsunod ay paraan ng pagsasabi ng pag-ibig. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking ama. At kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Juan 14:23. Yung ikatlong bahagi at ang pagtatalakay ay ang panatili kay Jesus. Juan 12:32-36. At ako, kapag ako'y tinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa aking sarili. Ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung anong uri ng kamatayan ang ikamamatay niya. Sinagot siya ng mga tao, aming narinig mula sa kautusan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. Paano mong nasabi na ang anak ng tao ay kinakailangang itaas? Sino itong anak ng tao? Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang ilaw ay kasama ninyo ng kaunti pang panahon. Kayo'y lumakad habang nasa inyong ilaw upang ang dilim ay hindi na nalalaman kung saan siya tutungo. Samantalang nasa inyong ilaw, sumampalataya kayo sa ilaw upang kayo maging mga anak ng ilaw. Nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis at nagtago sa kanila. Tinatanggap ang liwanag. Ang Ebanghelyo ni Juan ay naglalapit sa atin kay Jesus. Ngunit kung tayo lamang ay nagnanais makilala ang Diyos at tuparin ang kanyang kalooban, sa buong Ebanghelyo ni Juan, ang mga taong nakatagpo ni Jesus ay alinmang tatanggapin ang liwanag at lumalago o tanggihan ang liwanag at magiging bulag. Ito yung mga halimbawa ng tumanggap at tumanggi. Si Nicodemo, ang babae sa balon, ang espesyal na opisyal ng pamahalaan, ang lalaki sa tipunan ng tubig ng Bethesda, ang 5,000 na pinakain ng mga tinapay at isda, ang kapatid ni Jesus, ang mga lider ng relihiyon, ang lalaking pinanganak na bulag, sina Maria at Marta, si Pilato, lahat ay nakatagpo si Jesus at gumawa ng mga pagpili tungkol sa katotohanan at liwanag ng kanyang dinila. So may mga pumili, merong tumanggi. Tinanggihan ng liwanag. Ang teolohiya mula sa ibaba ay nagsisimula sa pagtatalo ng tao upang matukoy at suriin ang pag-iral at likas ng Diyos. Ang pananaw ng tao, depektibo, nagkasala, may kiling, ay iuuna kaysa ang Diyos. Yun na yung rejecting the light, nasa kadiliman. Inuuna kaysa ang Diyos na banal, sakdal, at omnisciente, omnipotent. Ang teolohiya mula sa ibaba ay garantisadong aakay sa tao na maligaw, gaya ng ginawa nito ng nakaraan at gagawin sa inaharap. Makita natin yan sa Apokalipsis 14:1 hanggang 12. Kapag ang karunungan ng tao na naghahangad palitan ang Diyos ay tatanggihang ipilit ang maling pagsamba sa sanlibutan. Yun yung hinaharap na mangyayari. Natili
sa tunay na puno ng ubas. Ang sikreto ay ang manatiling nakaugnay kay Jesus. Siya ang salita ng Diyos, ang tinapay ng buhay, ang ilaw ng sanlibutan, ang pintuan ng matupa, ang mabuting pastol, ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang daan, ang katotohanan at ang buhay at ang tunay na puno ng ubas. Narito yung 7 ako nga na nabanggit sa ating leksyon ng nakaraan. Ang mga kaanib ng kajisan at ang kanilang salita, ang Biblia, ay katulad ng mga magneto. Kung hindi pipigilan, ilalapit nila tayo sa kanila. No? Ang magnet, kung hindi pipigilan, talagang automatic na hihigupin, madidikit. Kaya lang hindi mahatak ng magnet ay may pumipigil. Ganon din. No? Kapag hindi tayo pumipigil, ay hahatakin tayo ng Panginoon sa kanyang sarili. Kaya wala talaga sa kapangyarihan natin ang paglapit. Kahit na wala tayong gagawa, wala tayong gagawin na lumapit sa kanya, hihigupin tayo. Ang pagka hinadlangan at karaniwan nangahadlang ay tayo rin. Ah, Dito kitang-kita napakalinaw ang freedom of choice. No? Pagka tama ang ating pili, automatic hahatakin tayo ng Diyos sa kanyang sarili. Ilalapit nila tayo sa kanila. Ang tinig ng Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng kanyang salita at may maraming tinig na ating marinig. Ngunit sinabi ni Kristo na dapat tayong mag-ingat sa kanila na nagsasabing narito si Kristo o naroon si Kristo. Paano natin kung gayon malaman na wala sa kanila ang katotohanan, maliban na dalhin natin ang lahat ng mabagay sa kasulatan? Ang sinasabi rito ay ang pagsusuri para malaman ang tama at mali ay nasa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na tayo ay patuloy na umuunlad sa pagkaunawa ng banal na kalooban ng Diyos na nasa Biblia. At pagkatapos ay dapat nating isuko ang ating mga sariling pananaw sa mga ipinapahayag sa salita ng Diyos. Ang pananaw ng Diyos ay iba-iba sa mga tao. Ibinabahagi ng Diyos ang kanyang pananaw sa atin sa pamagitan ng kanyang salita, ang Biblia, sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nasa pagpili rin kung nais nating lumakad sa kadiliman o tanggapin ang liwanag na nagmumula kay Heso Kristo gaya ng paghahayag sa salita. Kailangan sa pagpiling ito'y ang ating personal na pagsuko kay Heso Kristo, ang anak ng Diyos at ang manunubos ng sangkatauhan. Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang Hari ng mga hari, dalangin ah, ang salita ng Diyos. Dalangin kong ang tinig ng Diyos nagsasalita sa atin. Ang dalangin ko ay ang iyong tugon ay pagsuko ng iyong sariling mga pananaw tungo sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang kanyang salita. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha mo rin kapag hiningi sa aking Messenger account.
Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.